Diyos ko, ang tagal naman nilang magpa-impeach kay BP Sara. Nakailang filed na sila. Hanggang ngayon wala pa. Hayaan nyo kasi i-impeach si BP Sara para magkaalaman na kung sino talaga. Kasi marami talagang maglalabasan ng mga baho. Kasi hindi nyo kakayanin yung BP Sara namin dahil Duterte yan eh. Sabi nga ng Tatay Digong na anak ko yan. Malakas yan. Kung ano ako, mas grabe pa yan. Sabi nga ni BP Sara dati, never forgotten. Never siya magpapatawad at never siya makakalimot. Kaya impeach nyo na. Ang tagal nyo naman magpa-impeach. Grabe. Kailan? Excited nga kami. Excited kami mga OFW na ma-impeach si BP Sara para malalaman ang totoo kasi sa Senado may may kalayaan siyang magsasalita, maipapahayag kung ano ang part niya, kung ano ang nasa side niya. Kasi pag doon sa Quadcom, doon sa Kongreso, hindi siya puro yes or no lang ang pwede nilang sasabihin. Wala siyang kalayaan magsalita. Kaya ito na ang chance na makapagsalita ang BP Sara natin. Kailangan nating ituloy ang impeachment niya. 'Di ba? Ito na ang chance na malaman natin kung ano ba talaga ang totoo at malalaman natin kung sino ba talaga ang totoong salot. 'Di ba? Tapos nakakagigil na, nakakasawa na. Diyos ko, kailan pa? Para matapos na, di ba? Baka who knows, sa pagpa-impeach nila kay BP Sara, baka yan ang dahilan na, yan ang time na mayroon na tayong bagong presidente. Di ba? Kasi sabi nga nila, maraming nananahimik na mga Duterte supporter. Naghihintay lang. Hello? Saan kayo? Lumabas na kayo. Makisawsaw na kayo. Kailan pa? Kailangan nyo nang ipakita na talagang solid kayo. Kasi hindi naman pwedeng kami lang mga let's say, lagi tayong nagpo-post, nananawagan. Lalo na kaming mga OFW na wala naman kami magagawa, hanggang post lang kami. Andyan kayo sa Pilipinas, dapat kayo ang magpapahiwatig, kayo ang gagawa ng paraan na ipanawagan at patalsikin nyo na yung dapat patalsikin. Tama naman, tama. Ako talagang approve ako sa mangyayaring impeachment ni BP Sara. Kasi baka yun lang ang rason at yun lang ang solusyon para matapos na yung kahibangan sa mga kurakot at pasakit sa bayan. Kaya kailangan talagang tapusin na. Kailangan nang ma-impeach. Kasi kung sa impeachment day ni BP Sara, lahat masasabi niya, lahat. Ang daming nagtatanong, daming nagko-comment at nagre-react na nag-issue, cleared na si BP Sara sa COA. Kahit may rami ng COA result na cleared talaga si BP Sara sa sinasabi nilang nilulustay nila ni BP Sara yung confidential fund na 125 million lang. Diyos ko, barya lang po yan kaysa sa 4.5 billion ni OP, ni Presidente. Kaya, it's time talaga ni BP Sara na masagot niya lahat at mai-clear niya at mai-clear niya ang mga comment, reaction at mga panawagan at mga tanong sa mga mamayan na totoo ba talaga na nilustay niya ang barya na 125 million na confidential fund. Diba? Kaya yung mga taong ayaw ang impeachment, hello, kailangan na yan. Kailangan mailusot na yan kasi yan lang ang tanging paraan para makapagsalita si BP.
para ma-clear niya lahat ng mga bumabati ko sa kanya. Kasi hanggat hindi niya ma-clear, kahit siyang katutak pa na mga clearances o mga kagaya ng COA, cleared na kamo siya, hindi pa rin niya maano kasi ang mga ibang mga tao, mga ob-ob, mga sarado ang utak. Ayaw maniwala kahit ninanakaw na yung mga pera nyo dyan sa Pilipinas. Kahit zero budget na ang PhilHealth nyo, pinagbibinta na yung mga gold nyo at tumataas ang utang ng Pilipinas. 15 trilyon na po ang utang ng Pilipinas. Kaya maawa naman po kayo sa next generation. Lalo na kami MFW, kahit kalabaw kami dito pero wala namang nangyayari dahil maraming kurap magnanakaw dyan sa Pilipinas. At kawawa naman kayo, baka in 6 years term ni PBBM, baka wala na ang Pilipinas. Saan tayo pupulutin? Kaya kung within 3 years 15 trillion na, baka mag times 3 pa yan. Baka hindi yan 15 trillion, baka 100 trillion pa yung utang. Wala namang project. Wala namang project ang nagawa sa presidente natin. Okay lang sana kung may mga project siyang nagawa. Hindi na tayo magreklamo. Proud pa tayo. Okay lang, maraming utang. Kasi kaya naman niyang bayaran basta may project lang. Anong gagawin natin? Wala ngang project. Pataas ng pataas ang utang ng Pilipinas. Mga funds, mga budget sa DepEd, sa PhilHealth, lalo sa PhilHealth, zero budget sila. Hala, paano na lang? Kami nga ang laki-laki ng bayad namin sa PhilHealth. Kaming mga OFW, tapos baka pagdating ng pag-uwi namin dyan, kung magkakasakit kami, saan kami pupulutin? Saan kami pupunta? Ang rights namin, wala na. Kaya, please naman, hayaan natin ma-impeach si BP Sara para magkakaalamanan na. Kasi hanggat hindi yan makapag-testify, justify si BP sa mga akusasyon nila, hindi yun makikleared siya. Kasi ang mga tao, kilala natin ang isa't isa, tayong mga Pinoy, to see is to believe tayo. Kailangan natin na hindi vlogger, hindi news, hindi kung sino-sino lang nagpo-post na magsasabi na cleared na si BP Sara kahit ng kuwa nga, hindi yung pinapaniwalaan eh. Kailangan talaga si BP Sara talaga ang magsasabi nun. Kailangan talaga si BP Sara talaga ang mag-declare sa sarili niya. At para matapos who knows, diba? Ito lang pala ang paraan at solusyon. Na matapos na ang administrasyon na to na puro korap, puro pasakit sa bansa natin. Ay nako, Diyos ko, krimen anywhere, addict is anywhere. Oh my God, nakakahiya na. Lalo na sa mga ibang lahi. Dati proud kaming OFW, lalo na ako, proud ako, tinatawag akong Pilipina sa dating Duterte administrasyon. Kasi napakaganda talaga ang Pinas. Hindi nakakatakot, hindi sila takot yung mga ibang lahi na bumibisita sa Pinas. Ngayon, Diyos ko, nakakahiya, ikinahiya namin. Kaya please naman, tapusin nyo na yan. Parang awa nyo na. Kasi pag pinatagal nyo yan, lalo tayong malulubog sa utang. Okay? Sana panawagan natin dyan sa mga tao sa Pilipinas. Kung talagang nagmamahal kayo at mayroon kayong pakinabang at gusto nyong mabago ang takbo ng mapaganda ang Pilipinas, lumabas na kayo. At ipagpatuloy na yung impeachment ni BP Sara para matapos ng lahat kasi yan lang talaga ang susi. Fix man, mamatay man. Diyos ko, huwag naman. Thank you for viewing.